Kasi yun yung pinanggagalitin Yes, na napakaraming yes, seafarer. Sa akin sila galit na galit. May nakausap ko na isang seafarer. Sabi niya, pati ba naman yung overtime namin, pinagdiskitahan pa ninyo. Kasi maraming nagkakalat na mga videos na saying, oh, we're gonna take away your money. So I explained to them, the government is not taking away your money. And they're spreading and using it kasi siya yung mas nakakaantig ng puso, diba? So they're using it to demonize the Magna Carta. And those entities are also the ones who are also killing our industry. Hindi nasusunod ko ano yung dollar exchange rate at that very moment. Ganun po yung naging patakaran. Opo. Kaso ang kumakalat po na balita, mali eh. So yun po yung punto. Ni Singkong Duleng, wala pong kinukuhang gobyerno sa kinikita po ninyo. And then the seafarers, wala silang access doon sa bill mismo, they believe kung anong pinapakalat ng mga ibang salbahing agency, manning agency. Yun yung mabilis kumalat ang chismis. Kasi mas papatuloy ang chismis na yung masakit eh. Kaysa yung tama eh. Kapag maling exchange rate ang in-apply ng manning agency, that's an unlawful deduction. At anong sanction Chair. ang may papataw Suspension po, suspension ang sa agency? Is this true? Fake news. Yung mga nagpapakalat ng fake news para malaman nyo kung anong totoo. And this is it. This is the opportunity. So there's no such thing, Mike. That's the narrative that's being spread by some entities. Again, they don't care kung anong mangyayari sa mga students nila. As long as nagbayad na ng tuition. Some agencies sa halip na tumulong na ipaliwanag kung ano talaga yung Magna Carta for Spare. So wag ho tayo maniniwala sa fake news. Bumaba raw yung sweldo ng mga seafarer. Wala sa provision ng Magna Carta na nagsasabing bababa ang sweldo ng mga kahit na sinong seafarer. I don't know kung saan nila nakuha yung balita na kumakalat. Maybe what they're referring to is yung 80% of the seafarer's monthly basic salary plus yung fixed overtime. So, sino nagsingit noon? Gusto ko malaman. Send sa level po namin yun. Okay. Well, paliwanag kasi yun yung pinanggagalitin na napakaraming yes, seafarer. Sa akin sila galit na galit. Parang nanggagalitin ng galit sa akin. So, paki-explain po, Sec. So, seemingly to suggest na hindi na lang basic ngayon ang basis ng 80%. So, we sought to clarify what the elimination of the term basic means. Pero wala pong binawa sa sweldo ng marino. Ang reading po namin, Sen, sa pagtanggal ng word na basic is linawakan yung saklaw ng matatanggap ng pamilya dito sa Pilipinas. Okay, gusto ko lang maklarify. Marami na ikinig ng mga seafarer because I invited them to listen in today's hearing. Yung sa POA Standard Employment Contract 2010, walang pinagbago yung sa Magna Carta ngayon, inad yung overtime pay. Yun ang pinanggagalitin ng marami. So, ang purpose ho namin is bigyan ng kalinawan. Kasi kung hindi na ho namin linagay yun, yung sa OT, ang magiging tanong, malabo pa rin kasi hindi nyo dinefine. Nagkukulang naman ho kami sa part na yon. We did not perform our role as clarifying what the law means or says. So, ano ang saklaw nung expanded na 80%? So, ang dinagay po namin, kung ano yung siguradong matatanggap, para po, ang purpose ho namin, Chair, is para may kalinawan. May nakausap ko na isang seafarer, sabi niya, pati ba naman yung overtime namin, pinagdiskitahan pa ninyo. Doon na nga lang kami nagkakaroon ng pagkakataon pag nasa abroad. So, eto, seafarer's wife. Ma'am? Actually po, honestly, wala po akong reaction doon kasi over 100% po kasi ang nare-receive ko from Wow. him. 100%? Oh! Over 100%. Ang galing naman ni husband.
thankfully po, ganun po yung situation namin. So, hindi po ako affected sa Magna Carta. Okay. Pero thankful po ako on behalf of other families if that's the case kasi medyo maging maalwan sila sa tatanggapin nilang pera. Sa opinion ko po, sir, siguro depende po sa seafarer. Kung yung seafarer po, responsible po siya, wala pong epekto. Wala po siya epekto sa amin. Like sa amin po, 100% din po ang naibibigay sa Oh. akin. Ang babait naman ng mga husband nyo. Yes. Wala tayong masabi rito. Opo. Kaya lang po siguro, sir, Wala bang mga may pasaway na husband dyan? Yeah, ang gusto kasi ng mga seafarers na nakausap ko, wag nang pakialaman yung overtime pay. Doon na lang sa salary. Sa basic, doon sa overtime, wag nang ikaltas para papuntang allotment. siguro po yung mga ganun po na nagre-reklamo, sir, meron silang other woman or meron po silang second family na kailangang i-provide. Okay. Yes po. Yun po yung opinion ko, sir. On my opinion po. Abuti na lang si husband, hindi ganon. Kasi 100% binibigay. Okay. Kasi I've heard news in the past. In fact, may mga lumapit sa akin ng mga asawa na yung kanilang husband, pagbaba ng barko, walang naipon, nothing, dahil nagsusugal or nalulung sa bisyo habang nasa barko. In this case, yung sa inyo, sabi niyo, ma'am, yung mga pumapalag, maaaring merong second family. Yes po. Attorney Henry Zamora, sir, thank you for coming. Ano pong reaction niyo doon sa, kasi, sa 80%, Actually, sir, ang overtime? kung may mga issues naman, lahat po yan ay sa IIR ay na-resolve na. Kasi nga po, sa IIR nilagay doon alatis. Kung dati ang practice ay yung basic lang, tapos hindi kasama yung fixed overtime, yung seaman pwede siyang maging self-alati. Dalawa yung alatis niya. Yung kanyang pamilya, pangalawa, yung sarili niya. Para yung 80% na basic papupunta sa pamilya, yung fixed overtime mapupunta sa self-allotment niya para sa savings niya pag-uwi sa Pilipinas. So, actually, nakapag-save siya actually. Hindi niya masusugal yan o magagastos on board. Okay. So, ganun pa rin, sir. Actually, mas natulungan mong pamilya na mag-save para sa pamilya mo. Actually, Mr. Senator, I just actually arrived from the States. We had a launch ng isa sa mga vessels namin. And when I talk to our crew, many of them don't realize that they can be self-alatis. And I think kasi maraming nagkakalat na mga videos na saying, oh, we're gonna take away your money. So I explained to them, the government is not taking away your money. And if you're going to argue with me na unconstitutional yung pag-remit nun, then we can argue na pati ba taxes, because it's not about dictating. We have a responsibility to our country, 'di ba, as citizens of our country. Ang nakakalungkot, I mean, admittedly, meron pong ibang mga crew, like yung mga ABOS, yung mga lower ranks, na medyo affected sila dun sa additional na sa OT. Kasi they need, they argue na they need money for that. And hindi, now we can always say, we can have programs na parang, if you're living paycheck to paycheck, then maybe you're living beyond your means. But at the same time, the reality is many of them are supporting not only one family, but also their mga kamag-anak. So I guess it's really about explaining. And if siguro, sir, yung OT, yun dun po sila nagkakaroon ng problema. Yung basic salary, they can say, it's not a problem. Correct. Doon talaga sa OT. Kasi yes po. tulad sinabi ni Attorney Zamora, ang hindi alam ng mga seafarer na pwede nang gawin alati ang kanilang sarili na para yung 80% ng overtime mapupunta sa kanila. People, of the Magna Carta, and they're spreading and using it kasi siya yung mas nakakaantig ng puso, diba? So they're using it to demonize the Magna Carta, and those entities are also the ones who are also killing our industry. Now, doon po sa
currency at the rate of exchange at the time of remittance. Dito tayo nagkakaproblema, dito may malaking issue. Kasi ang nangyayari, pag yung remittance dumating sa Pilipinas to the agency at kukubrahin na ng pamilya or itatransfer ng agency sa bank account ng pamilya dito, hindi na susunod kung ano yung dollar exchange rate at that very moment. Ang nagde-decide ating agency, paano nyo? Sir, actually, you solved that problem. You did solve that? You solved that problem in the Magna Carta. Okay. You solved it because nagpapaikot din po kami ng aming information campaign in the association as well as our members. And ito po, one of the things is the self-allotment, the other is the actual bank rate. Because in the provision of the Magna Carta, it's already stated that the money agency has to use the actual bank rate at the time of exchange. Hindi po pwedeng may unofficial exchange rate, wala po dapat mga unnecessary deductions. May requirement pa po sa Magna Carta that it has to be informed to the allottees na ito po yung exchange rate na ginamit that day. So the best thing is to compare it with the bank being used kung yun po ba talaga ang published. So it's very specific and it's very clear and you've solved that problem plaguing Yes, unfortunately. Na-solve na po. Doon sa Magna Carta. Sa Magna Carta po. Pero sa ngayon, paano po yung proseso? Pag halimbawa yung isang seafarer family sa Pilipinas, pagtanggap niya ng kanyang allotment, ganun po yung naging patakaran. Opo. Kaso ang kumakalat po na balita, mali eh. Yun po ang dapat mali, sir. Dapat hindi, the Magna Carta gives Siguro kayo din po sa ano nyo, sa end ninyo, magpa-disseminate kayo ng information para sabihin na mali yung mga kumakalat na news. Yes. Hindi kami ganon. Ito yung ginagawa namin. Sumusunod kami kung ano nakasaad sa Magna Carta for Seafarers. Yes po, and we are actually having our own information campaign. Kasi may mga audience po kami na ini-explain namin yung mga crucial provisions sa Magna Carta po. Isa pa po sa allegation po nila sa atin, kinukuha raw ng gobyerno yung pera nila. Lilinawin po natin, ni Singkong Duling walang kinukuha ang gobyerno sa kinikita ng mga seafarers po natin. Pupunta yan directly sa kanila ng buong buo. Number 2, tatandaan po nilang senator, wala pong tax yung kanilang kinikita. Galit na galit po sila, bakit daw pinakailaman ng gobyerno yung kita po nila. Hindi po ba sila nagpapasalamat na hindi pa rin po sila tinataksan ng gobyerno? Ang role lang po nila, siguraduhin na mapondohan nila, masuportahan po nila yung pamilya po nila dito sa Pilipinas. So yun po yung punto. Ni Singkong Duling, wala pong kinukuhang gobyerno sa kinikita po ninyo. Mali po yung intindi po ng mga iba po dahil finifeed po sila ng mga maling impormasyon. Kaya sinasabi po natin, Senator, magandang opportunity po ito na kukunin po natin yung tatanggalin muna lahat yung mga mandatory expenses bago po i-compute yung 80% at maiiwan po yung 20%, not the other way around. So, with that, Mr. Chair, I suppose malinaw na po sa mga seafarers po natin ngayon na talagang may maiiwan po sa kanila. Mga manning agency na rin. Sasabihin, isisin sa Magna Carta yan. Sinusunod na namin kung ano nasa Magna Carta. And then the seafarers, wala silang access doon sa bill mismo. They believe kung anong pinapakalat ng mga ibang salbahing agency, manning agency. Hindi naman lahat, pero siguro merong ilan-ilan. Yung ilan-ilan na yon, yun yung mabilis kumalat ang chismis. Kasi mas papato ang chismis na yung masakit eh. Kaysa yung tama eh. Hindi pinapatulan masyado. Siguro yun po yung hindi nila maintindihan sa mga seafarers talaga. Kaya ang laki ng galit nila kasi minsan po talaga binabawasan po kami, Senator. Sino po nagbabawas? Doon po sa barko. Kasi ang pasahod po sa amin is through ATM na rin po. May Brightwell po kaming hawak. Bakit po binabawasan yung sweldo nyo? Sa allotment po. So 15 of the month, meron kami. Kasi ang sahuran namin is 15 Ano and 30. po, para saan po yung deduction? Ibabawas na po yung allotment kaagad po. Okay. Tinatanggal na po kaagad. So, pagdating ng 15 po, for example, itong April 15, babawasan na po yung allotment namin yan. So, minsan kasi nagne-negative yung sinasahod namin, kaya nagtatanong kami bakit ganon. Kasi yun po yung tanong namin sa agency namin, bakit ang baba ng palit?
which is 58 na sa Pilipinas, bakit 56 pa rin yung natanggap na allotment? Doon po nalilito talaga yung seafarers, Senator. Doon po So talaga. at least na-clarify na natin ngayon Yes po. na dapat at the time ng napadala yung allotment, Tama po. yun yung exchange rate na susundin. Opo. Hindi yung pagdating ng pagkubra. Kapag may unlawful deduction sa sahod ng isang seafarer, pwede mag-file ng kaso laban sa manning agency. Kasama na dyan yung disparity sa exchange rate. Kapag maling exchange rate ang in-apply ng manning agency, that's an unlawful deduction. At anong sanction Share. ang may papataw Suspension po, suspension ang sa agency? Bawat seafarer isang kaso. Mhm. First seafarer na magreklamo, 6 na buwan, suspension. Pangalawang seafarer na magreklamo, 1 taon. Pangatlo, 2 taon. Pang-apat, cancellation. Increase in tuition for maritime schools. Is this true? Fake news. Ayan. Hindi, gusto ko maging klaro to kasi maraming nanonood sa atin ngayon because I invited a lot of people yesterday sa program ko na manood kayo, yung mga nagpapakalat ng fake news para malaman nyo kung anong totoo, and this is it. This is the opportunity. So there's no such thing, Mike. That's the narrative that's being spread by some entities again to demonize the and there's a little bit of misunderstanding there kasi lumabas siya because there are some entities that are afraid of the na dapat may MOU with a company or dapat may training vessel. The training vessel is a little bit it's kind of like hard to hindi pwede magkaroon ng ilang training vessels yung kailangan, 'di ba, para ma-accommodate. But the reality is, Mr. Senator, for so many years we churn in how many thousands, like at least like how many thousands, 30,000 students a year. And it's very heartbreaking na only a few of them can move forward because of the OBT, the onboard training and only few people can undergo cadetship program kasi talagang filtered yon. So how many schools do we really need many graduates na hindi sila totoong graduates? Kasi you can't even call them diploma mills kasi walang diploma eh. So what will happen to those kids? You go to their graduation, makikita mo yung hopeful faces ng mga parents, ng mga children, ng mga students, nag-graduate na sila, but then they can't move forward. Kasi kailangan po yung OBT. So, may mga schools na hindi po lahat. They don't care kung anong mangyayari sa mga students nila. As long as nagbayad na ng tuition. Okay, thank you. Si Miss Ariane Blanche Rocha ay president ng Seafarers Family, CFAM. Thank you, ma'am. Thank you very much. So bakit may diferensya? Pag bumalik sa agency, hindi nagpapaliwanag yung opisina bakit ganun ang sitwasyon. This time, kung mainit na mainit ang issue ng Magna Carta, dapat po pagtiyagaan ng manning agencies, ng staff, na magpaliwanag sa alati, sa seaman, paalis, PIDOS, etc. Kasama yung alati, kung 2 man sila o 3 man sila, isama. Pati picture, actually, ng litrato ng alati, isama. But marami po rito kasama natin dito na medyo malabo ang mata pagdating sa ganon dahil diretso ang paningin nila sa pamilya at buhay. Ayun. Salamat Maganda. Yan ang pinakamagandang sinabi niyo po at the end. But anyway, I do agree with you dun sa umpisa sinabi niyo na dapat it should be the responsibility of the manning agency na mag-disseminate na proper information, maging matyaga sila na sabihin kung ano talaga yung nilalaman ng Magna Carta as opposed to babaluktutin nila. Kaso it's unfortunate some agencies sa halip na tumulong na ipaliwanag kung ano talaga yung Magna Carta for Spare, ginagamit nilang sandalan para punuin yung kanilang pagkukulang. So pag meron silang pagkukulang, sasabihin nila, yan yung nakalagay sa Magna Carta. So wag ho tayo maniniwala sa fake news.